Hello, sound check. One, two. Gandang umaga po sa lahat. Welcome back sa ating worship. Bigyan po natin ng palakpak ang ating Panginoon sa umagang ito. At tunay nga na buhay ang Diyos sa ating kalagitnaan. Sabi nga sa Psalms chapter 46, at nawa maging panalangin natin to sa lahat ng pinagdaan natin, sa lahat ng pagsubok na dinaras natin sa mga nakalipas na buwan, mga nakalipas na taon. Psalms chapter 46, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear though the earth gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy habitation of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God will help her when morning dawns. The nations rage, the kingdoms totter. He utters his voice. The earth melts. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Come, behold the works of the Lord, how he has brought desolations on the earth. He makes wars cease to the end of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the chariots with fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Amen po. Sige po, tayo po'y tumayo at tayo po ay magsimulang manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Totoo ang promise mo sa Psalms 46 that you will be our refuge and our strength, Panginoon. You will be our refuge, Panginoon. Salamat sa mga nakalipas na buwan at kami po ay nakabalik muli upang magkita-kita, upang magpalakasan, Panginoon. Marami pong salamat. And we know for sure na you will be our strength sa mga darating na buwan pa, Panginoon. And as we worship this morning, Lord, may you be praised. May you be glorified in our midst, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong katapatan sa aming buhay. Bagamat maraming kaming pagsubok na dinaanan, may mga pagkakataon hindi kami naging tapat sa inyo. Salamat, Panginoon, sa katapatan nyo. And this is not because we are good. This is not because we are righteous, but because of how great your love is, how deep your grace for us, Panginoon. Salamat for sustaining us sa aming mga pangailangan financially, physically, emotionally, socially, Panginoon. And we glorify you and we bring back the glory and honor. And this Sunday morning is our time to celebrate your goodness sa aming buhay. Marami pong salamat. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bigyan po natin ng palakpak ang ating Panginoon, minsan pa. At kantahin po natin ang sama-samang nagpupuri. At
po. Okay, ganda. Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nag-aawitan. Come on, church. Pumapasok sa tahanan niyang may kagalakan. At dooy ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpagkailan pa man. Minsan ba? Tayo'y nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niyang may kagalakan. At dooy ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpagkailan pa man. At dooy ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpagkailan pa man. Okay, ganda. Okay, gandang pagmasdan. At dooy ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpagkailan pa man. Minsan pa, church. At dooy ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpagkailan pa man. Minsan pa, church. At dooy ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpagkailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay. Sa Diyos na nabubuhay, magpagkailan pa man. Minsan pa, sa Diyos. Sa Diyos na nabubuhay, magpagkailan pa man. Palakpakan po natin. Bigay po natin sa Diyos ang pinakamalakas sa palakpak sa umagang ito. Panginoon, salamat. Yung iba siguro sa atin, no, pag umuulan, 'di ba? Pag maaraw, minsan nakakaapekto sa ating emosyon, no? And then pag umuulan naman, minsan malungkot. Lalo na kahapon, umuulan. Parang ang hirap bumangon sa higaan, sa kama. Ang hirap bumangon. Pero minsan ginagamit ng Diyos yung mga pagkakataon na tayo malungkot, tayo depressed, tayo maraming pagsubok na nadarama o pinagdadaanan. Hindi lamang tulungan tayo mag-grow, kundi mapapurihan natin siya lalo. Amen po ba? Kantayin po natin ang awitin ni Romel Guevara. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Minsan pa. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringgin at ang bayang ito'y iyong paggagalingin.
pagagalingin. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala. Come on, church. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Minsan ba, kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringgin at ang bayang ito'y iyong pagagalingin. Uulan ng pagpapala. Come on, church. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringgin at ang bayang ito'y iyong pagagalingin. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. O Diyos, O Diyos, O Diyos. Isa pa. O Diyos. Bigyan po natin ng pinakamataas palakpak ang ating Panginoong Hesus sa ating kalagitnaan. Amen po ba? At ang iba sa atin itong pandemya ay binago tayo ng lubusan. Amen po ba? And it's either tayo ay nagbago ng masama o tayo ay napabuti. Nagbago ng kontra dun sa gusto o naisin natin sa atin ng Panginoon at yung naisin na pagbabago sa ating mga buhay. Amen po? And truly, yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay tunay, yun ang makakapagpabago sa ating buhay. Lord, I come. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come. Lord, I've come to know the weaknesses I see, yes, Lord, in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close. Hold me close, let your love surround me, bring
rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes. Lord, unveil my eyes. Let me see you face to face. The knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind, Panginoon. Lord, renew my mind as your will unfold in my life, in living every day. By the power of your love, hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Bring me near. Draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Minsan pa, hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Minsan pa. And I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, although the future is uncertain para sa amin, wala kaming katiyakan kung ano yung nasa hinaharap namin, but for sure, Panginoon, you will keep us, strengthen us with your love. You will keep us and strengthen us with your grace and power, Lord. And that's why our whole belief system, Panginoon, relies on our trust sa inyo, Panginoon. We thank you and we appreciate your presence sa aming kalagitnaan. At sa aming pakikinig ng iyong salita, pagpalain niyo po ang aming pastor. Gamitin niyo po siyang tungtungan ng iyong mga paa. Bigyan niyo po kami ng bukas na mga tenga, bukas na mga puso at isipan. Nang sa gayon, ang banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang magbabago sa aming buhay. We thank you, and we also pray for our brothers and sisters na nasa kani-kanilang bahay na nanonood ng aming live stream ngayon. Pagpalain niyo po sila. We thank you, Father. In the mighty name of Jesus we pray. Amen.
Gandang umaga po sa ating mga kapatid sa Panginoon. Kumusta po tayo ngayon? At purihin natin ang Panginoon, tayo ay nagkasama-samang muli, bagamat ilan lang ho tayo dito sa ating face-to-face. Yan. Na-miss po ba natin ang isa't isa? Habang nakatayo ako dito, naninibago po ako dahil ilang buwan din tayong nag-online, no? At purihin ng Diyos, meron tayong ngayong tinatawag na face-to-face. Ngayong umaga, tinatawag nilang 4th of July. Noong panahon namin, ito ay Phil-American Friendship Day. Pero hindi na siya naging holiday sa Pilipinas. Sa Canada, nakita ko Canada Day. Yung mga ganon. Anyway, lumalipas ang panahon, sabi baka hindi na Phil-American daw Friendship Day, kundi Filipino-Chinese Friendship Day na. Dahil talagang naroon yung ating pakikipagkaibigan sa lahat naman ng bansa. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil makapag-aral muli tayo ng kanyang salita na ating matatagpuan sa Hebreo chapter 10. Ayan. May mga Bible po tayong dala. Verse 22 hanggang verse 25. Hebreo 10, 22 hanggang 25. Babasahin ko po dito. Sundan niyo po ako dyan sa inyong mga kinaupuan. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi, sapagkat malinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Verse 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alilangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Tayo po'y manalangin, dakilan namin Diyos, salamat sa iyong salita na amin pong natunghayan ngayong umaga, pagkain ng aming kaluluwa, maging kalakasan ng aming pakikipag-ugnayan sa iyo, Panginoon. At ang mga salita mo ay hindi babalik na walang kabuluhan kapag aming itong inaral at aming pong nilagay sa aming mga buhay. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong title dito, kay Lord, hindi uso ang social distancing. Naka-social distancing tayo, ano? Pag sumakay kayo ng bus, walang social distancing. Sino pong sumasakay sa bus? Magkakatabi. Gayon din sa jeep. Ito bang protocol ng social distancing? Yan susunod. Pag kukuha ng ayuda, walang social distancing. Kapag magpapabakuna din yata, wala rin. Tabi-tabi. Bakit ko kaya nilagay yung social distancing na isa sa protocol sa panahon na ito ng pandemic? At ang social distancing ba ay naging benepisyo ng mga Pilipino? Napakahirap. Siguro kung maglalagay ka ng face mask, madali lang. Face shield. Paglalagay ka ng alcohol. Pero ang social distancing, ang hirap sa Pilipino. Amen ba? Bakit kaya? Ang mga Pilipino ay hospitable. Hindi sila yung taong suplado at suplada.
Meron ba ditong suplado at suplada? Marami ngayon sa mga face-to-face, parang nagiging suplado at suplada tayo. Pagpasok dito. Kasi may social distancing eh. At ito yung isang pangyayari sa buhay ng mga Kristiyano kung bakit tinabaga yung pakikitungo sa kapwa ay napakahirap. Lalo na kung ikaw ay isang mananampalataya. Paano mo i-comfort ang isang taong namatayan kung may social distancing? Paano mo iabot ang iyong kamay na magmamano sa iyo kung may social distancing? Di ba ang batian ngayon ay hindi ka pwede makipagkamay. Hindi ka pwedeng yung namatayan, sasabihin mo, condolence. Kasi hindi tayo ganong Pilipino. Hindi tayo mga katulad ng ibang lahi na walang pakialaman sa mundo. Tayo ay mga Pilipinong mapagmahal. Amen ba? Tayo ay mga Pilipinong hindi nagtatangi ng kahit sino kasi tinawag tayong hospitable country. Kaya ang hirap ng social distancing nung nilagay ito sa atin bilang mga Pilipino. Kasi hindi tayo sanay sa ganun. Pero kailangan natin gawin. Kasi baka tayo hulihin. Baka tayo pagmultahin. Pero bakit hindi hinuhuli yung mga nasa bus, nasa jeep, tabi-tabi? Wala naman social distancing talaga. Yun pinagtataka ko eh. Dahil ako sumasakay po ako ng bus. Pag po ako doon sa isahan, siyempre, dalawahan yon, hindi na ako tatabihan. Pero kailangan ng mga konduktor at driver na kumita, papatabihan sa iya. Bakit? Wala silang income eh. Wala silang pera para ipanghabuhay sa kanilang pamilya na nawala ng hanap buhay sa loob ng maraming tagal na panahon. Kaya lagi ko sinasabi, mapalad ang mga taga-gobyerno. Kahit na taga-gobyerno ang asawa ko. Tuloy ang sweldo. Yung mga taga-government dito. Sa mga nanonood. Mapalad. Pero yung mga nasa pribado na wala nang hanap buhay, nagsarado. At yung social distancing, napakahirap po sa panahon ngayon. At tila ba sabihin natin, ang tagal namang matapos ito. Ito ay parusa sa mga Pilipinong may trabaho na nawalan ng hanap buhay. Ramdam na natin yon. Nararamdaman ba natin yon, mga kapatid? Hayaan mo sila na mawala sila ng hanap buhay. Dahil itong mga protocol na ito ay napakahirap para sa mga Pilipino. Hindi tayo sanay ng ganoon. Pero alam niyo po ba na ang social distancing pala sa Old Testament, meron na noon. Di ba bago pumunta si Moses sa dakong kabanal-banalan, sasabihin ng Diyos, Ama, hanggang diyan ka lang, Moses. Hindi ka pwede lumapit dito. Meron na eh. Yung mag-aalay sa panahon ni Aaron, kaya tawag na Aaronic, na pag-aalay, yung mga priesthood, diba? Yung mga priest mapasok, may dalang mga haing hayop na walang bahid dungis. Para ano? Ihain. Pero hanggang doon lang sila. Dahil sabi ng Panginoon, pag nakita mo ako, maaari kang mamatay. Yung social distancing o yung tinatawag na hindi makapag-ugnayan ang tao sa Diyos ay noon pa meron na. At ang nakakapasok lang sa dakong kabanal-banalan para sa presensya ng Diyos na mayroong tabing na malaki, na tawag ay kurtina, at doon sa dulo noon, ang presensya ng Diyos ay yung mga tinatawag na mga saserdote, sila Moses, sila Aaron, no? Hanggang doon lang sila. Hindi sila makalapit sa Diyos. Ito po ang magandang balita.
Nung panahon na ang Panginoong Yesus ay pinadala dito sa lupa, at siya ay namatay, nabuhay na muli, yung pong pagkakaroon ng social distancing ay hindi na ho sa panahon ngayon. At tayo niyayaya na ng Diyos na lumapit sa Kanya. Hindi na ho nagkaroon ng gap dahil yung buhay ng Panginoong Yesus na sabi ay nahati ang kurtina na nagkakaroon ng dibisyon sa paglapit ng tao sa Diyos ay nawala na. Napunit dahil sa ano? Dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Yesus. Doon sa krus ng Kalbaryo, makakalapit ng tao sa Kanya. Kaya po kay Lord, ayaw niya ngayon ng social distancing. Gusto niya lalapit ang tao sa Kanya. Pero sa panahon na ito, parang ang hirap. Dahil tayo ay narito sa ganitong sistema, ganitong pandemic na tinatawag. At ang tanong, kailan matatapos ito? May mga church po ba na hindi huminto ng pag-worship, ang face-to-face mula nung last year? Meron po. Yan po si Pastor Luis San Fernando, yung dati yung pastor dito. Sabi ko, Pastor, kayo ba ay mag-face-to-face? Pastor, hindi kami huminto. Hindi kami nawala ng face-to-face. Sabi ko, buti hindi kayo hinuli. Hindi. Bakit kami hulihin? 5:00 na madaling araw kami nag-worship. Tuloy! Kaya wala huminto. Wala silang online. Lagi naka-live. Tuloy-tuloy ang worship nila. Kahit nung nag-pandemic last year. Hindi naapektuhan yung kanilang gawain. Sabi niya, tuloy-tuloy lang kami, Pastor. Isang pastor naman na nakausap ko dito sa malapit sa atin. Sabi ko, kumusta, may face-to-face na kayo, Pastor? Sabi niya na, hindi naman kami huminto, Pastor eh. Ganito ang sinabi niya sa church. Yung may gusto mag-face-to-face, umattend sa face-to-face. Yung gusto mag-online, umattend sa online. That's it. So, meron face-to-face, merong online. At church, na isang malaking simbahan dito sa Pilipinas, tinanong ko yung pastor, Pastor, kayo ba'y nag-face-to-face? Hindi. Mula nung pandemic, sila naman hindi nag-face-to-face. Mula nung pandemic last year. It's a church na malaki. Oh. Sabi ko, bakit kayo hindi huminto? Mas dumami pa nga ang nanood sa amin online. Mas dumami pa yung mga taong nakinig sa amin. At nanood ng online, kaysa yun may face-to-face kami. Iba naman yun, no? May gano'n naman. Sa atin, pag nakikita ko yung online views natin, no? Minsan nakikita ko, 220 views. Ba, mayroon palang 200 na nanood. At mayroong mga nag-likes. Well, anyway, sabi ko nga, Lord, walang hadlang sa pananambahan sa inyo. Kung sikat ang BTS sa Korea, sikat din ang BTS ngayon. Bawat tahanan, sambahan. Yun ang meaning ng BTS sa akin. Eh, sikat daw yung BTS eh. Bawat tahanan, sambahan. Ha? Yun. Bawat pamilya, kapilya. Ha? Ibig sabihin, nung nasa loob ng bahay, may online, okay, go. Ang tanong, Pastor, advantage ba sa iyo na ikaw ay nag-online kaysa sa nag-face-to-face? Advantage. Sa mga pastor na mag-online. Advantage mo sa akin. Bakit? Eh kahit naka-short to ako eh. Ito lang makikita oh. Pangalawa, okay na okay kasi upo lang ako doon. Diba? Yan yung ano, sa sarili ko. Pero deep inside, sa aming mga pastor, hindi namin din gusto yon. No? Na online. Iba talaga yung tinatawag na ganito. Yung binasa natin kanina ay isang magandang halimbawa sa libro ng Hebreo. Tingnan po natin yan. Una na makikita natin yan, lumapit tayo sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, malaya tayo nakakapasok sa verse 19. Sa dakong kabanal-banalan, dahil sa kamatayan ni Jesus. Verse 20, binuksan niya para sa atin ang isang bago
At buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing, alalaong bagay ang kanyang katawan. Tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Verse 22, kaya't lumapit tayo sa Diyos. Nakakalapit na tayo sa Diyos dahil kay Kristo. Amen? Kaya ka nakakalapit sa Diyos, Ama sa langit, because of Christ. At naniniwala tayo na sa ating paglapit sa ating Diyos, Ama sa langit, alam nating nakikinig siya. Alam nating andun ang presensya niya. Una na makikita natin yan, lumapit ng may sincere at tapat na puso. Sincere at tapat na puso. Sa verse 22, lumapit na may tapat na kalooban. Sa ating paglapit sa Diyos, sa ating pagsamba sa Diyos, sa ating pananalangin sa Diyos, kailangan sincere ang puso natin. Tapat. Makakalapit ka ba sa Diyos kung ikaw ay mayroong tinatagong kasalanan? Mahirap, di po ba? Makakalapit ka ba sa Diyos kung alam mo sa sarili mo na hindi ka karapat-dapat sa Kanya dahil may ginawa kang kasalanan? Hindi tapat ang iyong puso? Sabi doon, sincere at tapat na paglapit. Gusto ng Diyos na kapag lalapit tayo sa Kanya, ang Kanyang anak ay tapat sa paglapit. Kasi po may mga lumalapit sa Diyos na hindi ganun katapat ang kanilang mga puso. Naniniwala tayo na sa ating pagpunta sa gawain ng Panginoon, katulad dito, dala-dala natin ang puso nating tapat. Dahil gusto nating sambahin ng Diyos ng may katapatan. Pangalawa, makikita natin hindi lamang sincere at tapat, matibay at buong tiwalang pananampalataya. Matibay at buong tiwala na may pananampalataya. Matibay na pananalig sa Kanya. Kumusta ang ating pananampalataya, mga kapatid? Matibay ba? Hindi ba nawindang nitong nakaraang mga pandemic hanggang ngayon? Marami po ang mga mananampalatayang nawindang ang pananampalataya. Nag-shrink back, ibig sabihin, umurong. Yun yung ating next Sunday na topic. Marami ang mga mananampalataya dahil nawala yung kanilang ginagawa para kay Lord, no? Fellowship, Bible study, worship, sharing the gospel, no? Yung mga skills, talents, gifts ng Lord ginagamit natin para sa Panginoon, nahinto lahat. Kasi bawal nga eh. Dahil social gathering, hindi pwede. Ano nangyari? Humanap ng mga mensahe, nanood sa mga online, that's good. But sad to say, some of them nanood sa mga online na medyo may problema yung mga doctrine. No? Kaya marami pong nawala. Marami pong mga mananampalataya ang nalipat sa ibang pananampalataya ngayong pandemic. Marami ang umakap sa mga maling katuruan, sa mga bulaang nagtuturo, at nakinig marahil sa ganoon. Kasi naging active tayo sa pakikinig at panonood. Lalo na kung meron tayong 24/7 na wifi sa bahay. Marami tayong napapanood. Pero nasasala ba natin yon? Dahil nga, nawala yung ganoong. Every Sunday na nagkita-kita. Kaya salamat sa church na ito, every Sunday, nagkikita-kita pa rin sa virtual Bible study ng Genesis, chapter 43 na ba, mamaya? Oh, nagtatry pa rin, sige. Makinig at mag-sharing. Oh, kahit na hindi mo ipakita yung mukha mo doon, hindi ka di ba, meron doon yung mukha mo, parang picture na lang. So, siguro habang naghuhugas ka ng pinggan, nakikinig ka. So, kung may CCTV tayo, hindi naman lahat habang nakatutok doon sa virtual,
Pag nilagay na yung mukha nila, hindi nila ipapakita, may iba nang ginagawa. Pero nakikinig naman, mabuti naman yon. Oh, anyway, lahat yun ay mayroong ganoong pangyayari ngayong pandemic. At sabi dito, naging matibay ba ang ating pananampalataya? Lalo bang tumibay ang pananampalataya natin? Hindi ba tayo nawala? Hindi ho nawala ang GCBC. Every Sunday, we make it possible na magkaroon tayo ng online sermon. Hindi tayo tumigil. Kailangan makapakinig ang mga ibang mga gustong manood. So, may nag-aantay kasi pag linggo na. Meron bang online sermon ngayon? Minsan may magme-message sige, Pastor, may online sermon. Meron po. Medyo madidelay lang ho, basta antayin nyo lang. Meron po tayo. At minsan pagka medyo nadidelay, talaga excited sila. Wala po ba? Naghahanap. Nag-aantay. But sad to say, this nag-aantay, itong mga taong nag-aantay, hindi taga-GCBC. Iba pang mga tao magsasabing, meron ba? Sana, sabi ko nga, sana ibang mga taga-GCBC, pero mga taga-GCBC rin. Na nandoon nag-aantay. Every Sunday. Dahil hindi tayo mawawala sa pag-worship sa Lord. Amen ba? Hindi mawawala ang GCBC para makapagbigay tayo ng mensahe ng Panginoon. Tuwing linggo. Kahit na may pandemic na ito. Kahit na tayo ay nandito may face-to-face. Iilan lamang po tayo dito ngayon. Oh. Yung taga-Gardenville, si Sister Beth, isa lang siya rito. Sabi ko kasi, maliit lamang ang bilang. Ako po yung nag-encourage sa mga taga-Gardenville na huwag munang pumunta. Mapupuno ho tayo. Mawawalan tayo ng social distancing. Marami po kasi sila. From 10 families to 15 families. Yan ang po sila kadami ngayon. Sa biyaya ng Panginoon. Our ministry there ay talagang nakaka-bless na po. And they are excited. Sabi ko, we'll stay. Kasi marami. Baka tayo magkaroon ng pagdami sa loob. Bilang lang po ang bilang ng mga dadalo. So kailangan silang puntahan doon para mabahagi na ng salita ng Panginoon. Oh? Kailangan din may social distancing. Kaya lang, parang hirap po eh. Sa isang lugar na maliit, no? Na parang magagather kayo. Pero gusto nyo maano yung inyong spiritual na pangailangan eh. Mas kailangan natin ng spiritual na pangailangan sa panahon na ito. Mas outstanding ang spiritual na kailangan natin kaysa physical health natin. Amen ba? Mas pinapriority niyo ba yung physical health niyo o yung spiritual health natin? Dahil kapag matlakas ang spiritual mo, mas naroon na lumalakas ka sa Panginoon. No? Kaya yung ating pananampalataya, kumusta po? Pangatlo, may malinis na budhi o konsensya. Pareho rin kanina, sincere. Malinis na budhi o konsensya ang ating paglapit. Sabi nga na isang patalastas, yung konsensya di ba? Na tinatawag, may konsensya ka ba? Huwag mong gamitin yan, sabon na yan. Pero dito yung tinatawag na malinis na budhi, yung bang paglapit mo sa Diyos, Lord, bago ako lumapit, humingi na ako ng tawad. Talagang nagpalinis na ako sa iyo. Kaya sa aking paglapit na ito, Panginoon, meron akong daladalang malinis na budhi. Wala akong masamang konsensya. Lalapit ako sa iyo, Panginoon. Pangalawa na makikita natin dyan, magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Dahil tapat ang nangako sa atin. Verse 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Nawawalan na po ba tayo ng pag-asa? Marami na po nawalan ng pag-asa ngayong pandemic.
Kung ang iyong spiritual na buhay ay hindi matatag, talagang babaksak ang pag-asa sa buhay mo. Kaya sinasabi ng sumulat ng Hebreo, magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Bakit? Ang tumawag sa atin ay tapat. Faithful si Jesus. Tapat siya sa pangako. Kahit na tayo ay mawalan pa ng mga kung-ano sa buhay, huwag tayong mawawalan ng pag-asa sa Panginoon. Dahil siya ay tapat sa ating mga buhay. Ang isang katunayan na dapat tayong di mawalan ng pag-asa, tayo ay buhay pa ngayon. Amen ba? Marami ang namatay na hindi natin inaasahan. Kahit nga po yung ating dating presidente na mayapa, sa edad na 61 years old, bata pa po. At maraming kasabayang mga artistang namatay. Nakilala natin itong pandemic na ito, dumami po yung death rate. Bakit? Yung mga hopeless, naging hopeless. Some of them naging, ikaw ba naman ang magsara ang iyong negosyo? Mawalan ka ng hanap buhay. How do you feel? Paano na? Siyempre, yun ang inaasahan ng isang tao. Tapos nagsarado ang mga negosyo. Marami pong namatay, nawalan ng pag-asa. Hopeless, nagkaroon sila ng parang mga sa sarili nila na wala na. Hindi na matatapos ito. Dahil sa nangyaring ito. Marami rin mga mananampalataya, ang unti-unti yung pag-asa nila nawawala na rin. At minsan, may mga pagkakataon na tayo bilang mga mananampalataya, aminin natin sa sarili natin, Panginoon, totoo ka ba talaga? Ang tagal ko na namin pinapanalangin na mawala na ito eh. Pero bakit parang hindi nangyayari? Bakit patagal ng patagal sa bansa namin? Bakit? Minsan may mga pagtatanong tayong ganun. Bakit sa pinanggalingan sa Wuhan, meron na silang concert? Nagtataasan pa ng kamay. Kung saan galing yung COVID-19. Wala silang face mask, wala silang face shield. Wala na silang social distancing. Bakit sa ibang bansa na mapakita ko sa Facebook, wala naman silang mga ganito? Bakit dito lang sa Pilipinas? Bakit dito lang sa Pilipinas may face shield? Bakit sa ibang bansa wala? Panginoon, ikaw ba'y talagang Panginoon ng mga Pilipino? Umaamot kami sa iyo. Hindi kami bayan ng Israel. Kami mga hentil na may tuturing. Hindi kasama sa plano ng Diyos sa mga Pilipino. Hindi kami bayan mo, Panginoon. Pero salamat, nakakalapit kami sa iyo dahil sa Panginoong Yesus. Tinuring mo kaming mga anak, tagapagmana, at napatawad ang aming mga kasalanan. At marami ang nagtatanong, bakit, Panginoon? At tinabagay yung pag-asa nila, parang nawawala na. Kaya iba ay humihinto na. Tumitigil na. Sa pananampalataya sa ating Panginoon. Pero ang sabi ng Hebreo, magpakatatag sa inyong pag-asa dahil tapat ang nangako sa atin. Si Jesus ay tapat. Hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. Yun ang ating pwedeng panghawakan. Panginoon, alam ko po ang mga Pilipino ay matiisin. Tulungan mo po lagi kami maging matiisin. Lagi kami humawak sa pag-asa dahil ikaw ay tapat na nangako sa amin. At naniniwala tayong maraming Pilipino ang mapanalanginin. Panalangin natin ang ating mga kapatid na huwag tumigil sa kanilang pananampalataya. Huwag mawalan ng pag-asa. Pagpatuloy sa pagkilala sa ating Panginoon. Pangatlo, maging concerned tayo sa pamagitan ng pagmamahal at paggawa ng mabuti. Sa verse 24, sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Yung word na mapukaw, i-stimulate mo yung kapatid mo. Ibig sabihin, palalakasin mo siya. Oh? Pukawin mo ang damdamin niya. Gusto ka, kapatid. At sabi dito,
yung pag-ibig mo sa kapwa, ipagpatuloy mo pa rin. At paggawa ng mabuti. Maging concern tayo sa pamagitan ng pagmamahal at paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kasama po yun eh. Kanina mayroong pag-asa, hope. Kanina may pananampalataya, faith. Ito, love. Napapansin niyo yung tatlong ito ay magkakasama sa buhay ng isang Kristiyano. Faith, hope, and love. Halos si isa. Ang buhay ng isang mananampalataya, may matibay na pananampalataya, meron siyang pag-asa na inaasam, at meron siyang pag-ibig. Pag-ibig sa kapwa. Palakasin natin, pukawin natin. Sa panahon na ito ng pandemic, huwag nating kalimutang tumulong sa kapwa natin. Ipadama natin ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Napapadama po ba natin ang pagmamahal natin sa ating kapwa? Sa panahon na ito. Sa pagtulong sa kanila. Napapadama po ba natin yon? Paano natin sila pinupukaw para ma-encourage sila na huwag kang bibitaw? Nakikita sa atin bilang mga mananampalataya ang pagtulong at paggawa ng mabuti. Yung mga panahon ng pandemic, ang church ay tumulong sa mga nangangailangan ng mga kapatiran. Na hindi nila mararanasan na may pandemic. Sarap nun, ano? May pandemic pero parang hindi mo nadadanasan may pandemic. Kasi bakit? Naroon ang biyaya ng Panginoon. Dati kumakain kami ng mga anak ko kumakain kami lagi dito sa isang restaurant. Naging kaibigan na nga namin yung may-ari. Pero ang pagkain nila, mga Chinese food restaurant. Sabi ng mga anak ko, Pa, parang hindi pandemic. Oo nga parang nakukonsensya ako kasi daming pagkain naman. Parang hindi mo ma-feel na may pandemic. No, yung kapitbahay mo, nagpapatayo ng malaking bahay. Tapos bumili ng bagong sasakyan. Parang hindi pandemic. No? Binilang ko yung sasakyan, 10. Parang minsan, naiisip mo, parang pandemic ba ito? Pero bakit nagpapatayo ng magandang bahay? Bakit may mga ganito? Totoo ba na may pandemic sa Pilipinas? Bakit maalawan ng buhay? Nakikita lang natin marahil yun, pero kung sasalain mo, mahirap talaga ang buhay. Sa totoo lang, honestly, no, maraming mga Pilipino ngayon nang wala talagang hanap buhay. Nawalan ng mga trabaho. Nawalan ng pagkakakitaan. Kaya nga dumami may mga online selling ngayon. Dumami ang mga nagtitinda. Pero kontrolado pa rin. Gustong mabuhay. Bumibili ba kayo ng balot at penoy doon sa mga nagtitinda? Bumibili ba kayo ng taho o mga kung ano-ano pa para sa mga nagtitinda? Para makatulong lang sa kanila sa kapwa natin. I-patronize natin yung mga tinitinda ng ating mga members sa church marahil. Pag nakita mo, uy, may tinda si kapatid, biling ko nga. Kaysa i-patronize natin yung mga malalaking mall para bumili doon, meron naman dyan, ba't hindi natin tulungan yun? Diba? Yun yung sinasabi dito ng Hebreo Pukawin sa pagtulong, sa pag-ibig, kanino? Sa kapwa mananampalataya. Pag nakita mo yung isang kapatid, merong para binibenta na gano'n, sige, pa-order. At meron ka kakayang bumili, orderan mo na. Kaya marami po ang kape. Hindi, wag. Yung bang tulungan natin yung kapatid natin na yun, no? Sa Panginoon? Nakakatuwa kasi, na parang na-appreciate mo ang isang kapatid na walang nanganak buhay, tapos may binibenta, ikaw yung number 1 na bibili doon sa produkto niya. Kasi dahil dito sa pagiging kapatid, pinupukaw mo ang damdamin niya, paggawa ng mabuti at pagtulong sa kanya. Mas ina-appreciate mo yon, mas tinutulungan mo yung tao na yon.
Hindi ko sinasabi po dito, maging concern tayo sa pamagitan ng pagmamahal, paggawa ng mabuti. And number 4, ito po yung panguli, laging present sa pag-worship kay Lord. Encourage natin ang bawat isa dahil malapit nang dumating si Lord. Sa verse 25, ano pong sabi dito? Huwag kaligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginawa ng ilan. Alam niyo po yung mga Kristiyano noon, may tinatawag silang, talagang hindi sila uma-absent. Sa mga synagogues, no? Ang word dito, kinuha doon sa sinagoga eh. Kapag araw ng Sabat, magsasamba sila, maaga pa lang nandun eh. And ang daming tao. Yung mga kapatiran noon, dati nilang ginagawa ito. Hindi sila uma-absent sa pagtitipon. Laging present. Kaya lang nalimitahan nga sa panahon ngayon dahil nga bilang ang tao. Pero at least nandoon yung iyong puso na umaten. Kasi gusto mo makita ang mga kapatid mo sa Panginoon. Lumakas ba ang damdamin natin ngayon nung makita natin ang kapatid natin dito? Kaysa yung nanonood lang tayo sa online? Iba, di po ba? Iba kapag kasama mo yung kapatid mo. Tingnan mo yung katabi mo na yan, di ba? Wow, si sister. Kakatawa, nandito. Nakita ko ulit. Hindi ko man nakikita yung kanyang kabuuan ng mukha niya. Sa pamagitan ng mata, masaya siya. Di ba? Yung sa mata natin, nakikita eh. Nagbibiro nga ako eh. Mas marami ngayon ang gumanda ang kilay. Kasi yun ang nakikita, yung kilay. Magaganda ngayon ang kilay ng mga kababaihan eh. Ewan ko parang ang babaeng Pilipina talagang yun na yun eh. Sabi ko wow. Pansinin nyo, punta kayo sa mga mall, yung mga cashier, maganda ng kilay. Kasi hindi na makikita yung kanilang kabuuan dito na lang ginagamit. No? Anyway, ina-appreciate mo pa rin, no? Kasi nakaka-appreciate yun eh. Sa loob ng church, iba pa rin yung may face-to-face. Kahit na meron tayong mga hadlang na ganito, iba pa rin eh. Amen ba? Na makita ko sa Virgie, galing pa to sa barangay Santo Cristo Bakit nandito? Parang natuwa ako eh. Namasahe to eh. Ako na bahala ng pamasahe mamaya, sir. Malayo pa ang bahay eh. No? Malayo kasi nung pinunta ko, nalayuan talaga ako. No? Dulo pa eh. Malapit na sa Pampalay eh. Anyway, parang naka-appreciate. Si Sister Beth, no? Na nakita ko sa tricycle, alam niyo, nakakatuwa nung bumaba siya. Ang sabi ng tricycle driver, naghanap ako ng makakatulong po niya para isakay siya sa tricycle. Akala ko may apo, anak, pero pinilit ni Sister Beth na makapunta sa gawain ng Panginoon. She's a best example, di ba? Nang sinasabi dito, huwag kaligtaan ang pagdalo. Ayaw niya makaligtaan yun eh. Bakit? Kasi pupunta niya si Lord. Pangalawa, makikita niya yung mga kapatiran natin sa church. Ayaw natin kaligtaan. Nagkaroon tayo ng face-to-face. Go. No? Maganda ito. Ang ganda. Very excited. Yung kapitbahay natin, Pastor, meron na kayong face-to-face, meron na po sa linggo. Kayo lang umaga nung ako'y nakaganitong bihis kasi hindi sila sanay eh. Pastor, bakit nakabihis ka? Mukhang may lakad Face-to-face na namin. Wow! No? Parang excited. Kasi sabi dito, huwag nating kaligtaan ang pagdalo. Gaya ng ginawa ng ilan. Noon, mas matindi pa ho. Alam niyo po ba na mas matindi pa, di ba, Pastor Bude, ang mga persecutions ng mga Christians noon kaysa ngayon. Yung bang pagdadalo ka ng gawain talagang hindi mo maintindihan kung makakauwi ka pa ng buhay sa dami ng persecution? Andun pa yung sasabihin i-judge ka, hindi ka pwede rito. Hentil ka, para lang sa mga Hudyo to. Nandoon yung naiisip mo, pagka naghulog ka ng para sa temple, titignan ka. Nandoon yung pressures na, ito pala Kristiyano to Mas matindi po ang persecutions nung panahon noon kaysa ngayon. Tayo siguro ito lang. Kailangan lang nating face mask, face shield, social distancing. Noon,
Mas matindi. Pero ang encouragement ng sumulat ng Hebreo, huwag nating kaligtaan dumalo. Bakit? Para encourage ang kapatid nating ito. Baka itong kapatid nating ito nandito sa loob, nawawala na ng pag-asa. Baka itong kapatid nating ito, bibitaw na sa pananampalataya. At dating pagdalo, lumakas muli ang kanyang spiritual na buhay. Lumakas ang ating spiritual na buhay dahil nakita natin ang kapatid na ito sa kabila na meron siyang mga hadlang sa buhay, nakadalo sa gawain. Nagpalakas sa atin. Kaya po napakabuti ng Panginoon na huwag nating kaligtaan. Palakasin ang loob ng isa't isa. Bakit? Nakikita natin malapit nang dumating ang Panginoon. The day, tinatawag na the day is coming. Ano yung the day? The day of judgment? The day of the Lord? Yan yun. Ito na ba yung last day? Ito na ba yun, Panginoon? Malapit ka na bang dumating? Naniniwala na ba kayo na malapit ang dumating si Lord? Maraming mga mananampalataya ang gustong-gusto nang dumating si Lord. Kasi gusto nila matapos na itong panahon na ito. Makapiling ang Panginoon. Pero marami naman natatakot mamatay. Na-enjoy pa yung buhay. Marami na pong mga namatay na mayapa. Itong pandemic. No? Makakilala ko pong pastor. Maraming pastor ang namatay. Meron pa hong pinatay. Na pastor na Sibap sa Calbayo, Pastor Jet Tan, no? Binaril siya habang nagja-jogging. Sa kanyang naisin na ipagtanggol yung karapatan ng mga mangingisda. Ayun, binaril si Pastor Jet Tan, no? Tapos isang pastor ng leader dito sa Sibap, namatay din, na mayapa. At ilan po mga pastor ang na mayapa. At alam ko, parang mga depression. Kami ho ay matindi rin ng depression. Kami ho mga preacher. Kaya nung makita ko si Pastor Pude ay gumraduate, sabi ko, maging handa ka sa mga pagsubok sa buhay. Kinongratulate ko siya. Congratulations dahil eto na. No? Eto na ang buhay ng isang magiging pastor. No? Kasama yon, marami hong na-depress, marami hong nawala ng mga ganito sa buhay nila, at marami pong namayapa sa kanila. Pero tayo, buhay pa, magpatuloy tayo sa gawain ng Panginoon. Kumusta kapatid? Malapit ba tayo kay Lord? O malayo ka ba ngayon sa Kanya? O inilalayo natin ang ating sarili sa Kanya? Huwag tayong maging sosyal sa paglapit kay Lord. Lapit tayo. No? Lumapit tayo sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, kami po'y nagpapasalamat. Nakibuti-buti mo Panginoon sa iyong mga anak. Salamat po, nais mo patuloy kaming lumapit sa iyo. Tuluan mo kami Panginoon sa aming buhay na ito ng may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig na lagi mong inilalagay sa buhay ng iyong mga anak. Huwag namin kalimutan ka, Panginoon. Sa panahon na ito na maraming pagsubok, inaalala po namin ang mga kapatid namin, Panginoon. Palakasin mo sila. Kami na mga nandito, Panginoon, salamat. Pinalakas mo ulit kami, Panginoon. Sa aming pananampalataya sa iyo, pag-ibig at pag-asa. Pinupuri namin ang iyong pangalan, Panginoon. Sa iyong mga salita na aming natunghayan sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po ay darako sa gawain ng banal na hapunan. Ito po ay unang linggo sa buwan ng Hulyo. Ang banal na hapunan po ay pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ang tinapay ay simbolo ng kanyang katawang nabugbog.
nasaktan para sa kasalanan ng atin. At ang saro o yung juice na ating inumin ay simbolo ng kanyang dugong dumanak doon sa kanyang katawan, simbolo ng paglilinis sa ating mga kasalanan. Kaya tayo nakakalapit ng may malinis na puso dahil kay Jesus. Sige po, ibahagi natin ang tinapay at saro sa bawat isang naririto. Awitin po natin yung banal na hapunan. Meron na kaya? Sir, thank you. Tayo po tumayong lahat, tawakan po natin ang tinapay. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon na binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus, nung gabing siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng katawan ng Panginoong Yesus. Hawakan po natin ang saro. Gayon din naman matapos maghapunan, hawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-aalala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay, iinom sa sarong ito, pinapahayag natin ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng dugo ng Panginoong Yesus. Sabitin natin ang uling estropa at para makuha po yung mga lalagyan. Buhay, ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang binayuban. Yan ang kung itinigin. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ay aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay.
natin ang Panginoon. Yun po, tayo po'y makakaupo muna. Ating pong mga bago sa announcement. Meron po bang gusto magpasalamat sa Panginoon? Kahit mga 1 minute, 2 minutes, gusto i-share ang kabutihan ng Panginoon. Tagal din tayo hindi nagkasama-sama. Sige po. Sige, Sister Virgie. Yan. Salamat, no? Okay na si Kuya Junior. Ayan. Sige po, meron po. Gusto magpasalamat sa Panginoon? Si Sister Feli, okay? Sister Feli, kahit dyan lang po. Ayun. Amen. Iyon, mga pananagumpay, pagtatagumpay sa buhay. Yan. Amen. Sige po, meron pa? Bago po tayo mag-pray. Ayan. Amen. Mr. Myla. Si nanay.
tingnan ko na parang bago ulit yung buhay ko kada bawat umaga. Kaya salamat sa Panginoon kasi yun yung pinaparamdam niya sa akin kahit may mga pagkukulang ako sa Kanya. Sabi ko nga, Lord, parang gusto ko talaga yung maging ano ko, yung salita mo buhay sa buhay ko. Pero minsan, nawawalan talaga tayo. Nawawalan din ako ng ano na, ba't ganoon? Parang hindi ko maramdaman na buhay sa akin yung salita ng Panginoon. Pero sabi ko, may kulang pa, may kulang pa. Pero Lord, makakaya ko to sa tulong mo, sa pagsama ng banal na Espiritu sa buhay ko. Kakayanin na mapagtagumpayan, na magawa, na mangyari sa akin yung gusto mo, Panginoon. Kasi sabi ngayon talagang yung buhay natin, ibinigay ng Panginoon para din magamit niya sa kapwa din natin, mananampalataya. Kaya, salamat sa Panginoon sa mga pangyayari na binibigay niya sa atin kasi yung ginagawa niya na pagpapatibay sa atin, nagiging pagpapatibay din sa kapwa natin. Kaya purihin ang Panginoon na ano ba naman nangyari, andun pa rin yung pag-asa natin, nandun pa rin yung kalakasan na nagmumula sa ating Diyos. Yes. Thank you, Lord. Ayan. Opo, dumanas din kami ng mga pagsubok. Magkasabay po yun, yung mother ni Sister Myla. At nung gabi ay yung aking uncle na namayapa. No? Pero nabigyan tayo ng pagkakataong makapagbahagi ng salita ng Panginoon. So meron pa po. At yung pong ano, yung ating love gift, mamaya pwede nyo naman ihulog dito bago kayo umuwi. Ano? So, nga patotoo sa buhay. Ako po, Pastor. Ayun. So, salamat po at sa nakalipas na from 2015, yun nga po, nag-decide akong mag-aral sa ATS. Pangarap ko yun simula college. Sabi ko, gusto ko mag-aral ng seminary Bible School. Pero yun nga, pinigilan tayo ni Pastor nung college. Tapusin ko daw muna yung sa PUP ko, AB English. Pero yun po, biniyayaan tayo ng Panginoon na makatapos sa Asian Theological Seminary. At grabe yung biyaya ng Panginoon sa akin kasi mahal yung tuition dun. Hindi ko kaya kapag kahit na nag-work ako. Siguro nakabayad ako dun for 3 subject lang, nasa 27,000-30,000. So biyaya ng Diyos, hindi ko rin alam kung paano siya nag-provide sa akin. At salamat din sa prayers ninyo kasi alam ko may iba sa atin nagpe-pray sa akin, silent, nagsusupport sa akin financially, spiritually. Salamat po sa prayers nyo. At yun nga, sabi ko din dun sa mga prof ko doon, 2 years ago dapat tapos na ako. Wala na akong tatapusin pa. Kasi tapos ko na lahat ng mga subjects. And then, I decided to take the thesis, yung isa sa pinakamahirap na requirements at bihirang tahakin ng isang biblical studies students. Kasi ang last na nag-thesis sa department namin ay 6 years ago pa. So ganun po kahirap yung thesis. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, ito lang yung maibibigay ko sa church. Ito lang yung perhaps na maibibigay ko sa mga kapatiran yung tapusin yung thesis. So for 2 years, tinrabaho ko yung thesis at praise the Lord, hindi lang nakagraduate, kundi may award pa tayo. Yun. Amen. Salamat sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang po tayo sa gawain at yun nga sabi ko, hindi ko lang nakilala yung Diyos eh. Nakilala ko rin yung sarili ko. Kung ano yung limitation ko, kung ano yung personality ko along the way. And then, natutunan ko rin na bago ko pala lubusang makilala ang Panginoon, kailangan ko pala makilala muna yung sarili ko. And that's the first step of knowing and parang mas lumalim pa sa sa pagkakaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon. Kaya yun po, salamat po sa suporta niyo. Papuri sa Panginoon. Ayun. Congratulations, Pastor Pude. Ayan. Ang pangarap ng mga pastor, makagraduate sa ATS eh. Oo, kasi matagal na institusyon, marami na ang
na-produce na mga ginamit ng Panginoon, no? Sa eskwelahan na yan, no? Kaya napaka blessed naman ng church natin, no? May katulad ng kapatid natin na ito na nakatapos, no, sa kanyang pag-aaral sa isang institusyon na hinahangaan ko kasi ang mga professor diyan mga, no, hindi basta-basta, no, mga naging teacher ko din nung ako yung nasa Sunday school sa eskwelahan ng simbahan, no. Kaya talagang hindi sila basta-basta mga teacher o professor. Kaya yon, biyaya ng Panginoon. Natutuwa rin ang ibang mga iglesia dito sa Bulacan na nakatapos po si Pastor Pude, no? Kaya sabi nila, wow, nakapag-produce po kayo ng ganito sa inyong church sa kabila ng pandemic. May mga blessing, Yon, salamat sa Panginoon. At may ambag nga yung kanyang natutunan sa atin dito bilang mga mananampalataya. Matututo tayo sa salita ng Panginoon, mas madadagdagan yung kaalaman natin. So meron pa po na blessing ni Lord. Sister Ruth, okay. Salamat po sa Panginoon dahil alam niyo ang pastor na sinabi ko sa iyo, hindi tayo ngayon ako. Sabi ko, next year na lang, tapos ang pandemya. Pero, nilagay ko sa isip ko na ang pangako ng Panginoon, diba? Kasi sinili ka. Salamat sa Panginoon dahil inuman niya, wala na kasi na nagtsaga. Isang buwan namin pinanong sa online, wala akong kaalaman sa online, sa nakakaalam. Pero salamat sa Panginoon dahil maraming reject, maraming prediction. Sabi ko, bakit nare-reject? Kakapos lang naman ang tutulong ko. Tapos sabi ko yun, ang pwede ko ganito, ito na ang bahala kung anong mangyayari. Pero praise God, mga ilang days lang, tinawag na ako sa sabi nila sa ito, okay na kita. I thank you Lord, sabi ko, bait mo talaga. Kaya salamat sa Panginoon. Ayun. Pensionada na. Sa SSS, ayan. Matagal talaga sa mga, government, pagka nagpa-process ka ng ganyan. So, ayun. Salamat, meron po tayong mga person, no? Pagka may problema kayo sa SSS, kontakin nyo lang ako. Meron tayong mga person na nakakatulong dyan, no? Ang isa ho dyan ay si Sister Tess Balino. Siya po ay department head, no, ng SSS dito sa may Deparo, no? Malaking tulong siya dahil katutulong niya, tumaas din yung posisyon niya. Oo, no? Pagdating sa mga benepisyo ng SSS, yan. Okay, i-endorse ko po kayo sa kanila at naman siya, matulungin. Diba, Sister Ruth, matulungin naman si Tess, no? So, yun, Teresa Balino. So, yun, meron po kayong mga ganoon. Kasama na rin po dyan, no, yung sa mga mahilig magpa-check up. Yung mga sa blood, sa urinalysis, sa ano-ano man. Meron po tayong clinic, no? Yan ang blessing ni Lord, eh. Meron tayong clinic. Hindi ako may-ari, no? Pero napagkatiwalaan po tayo ng may-ari na pag may mga problema kayo sa check-up, punta lang po kayo dito sa Providence area. Okay, yung mga gusto yung pa-check ng dugo, o may mga bloodletting, urine, may doctors din po sila doon. Napakamura ho ng singil. O, sabihin nyo lang dito sa church natin galing, no? Napakamura pagdating sa Tungko area. Mahal po doon eh. Times 2, times 3 doon. Dito ay mura lang, no? Kaya doon, nagpa-check up kami ni Sister Myla, nasingil lang kami ng 100 piso. So, 150. Magmura lang ho talaga. So, Mac Clinic po pangalan niya dito sa may Providence. So, ang doctors po doon ay hindi yung iba sa atin. Taga de la Costa po yung isang doktor. Si Dr. Jerbil Barbas, no? Tapos may 2 doctors pa. So, punta lang ho kayo doon. Kung alam niyo yung papunta sa Providence, kaliwa, makikita niyo yung clinic doon. Hanapin niyo po si Ma'am Myra. Yung mga gusto niyo magpa-check up ng mga dugo, urine, mas mura po doon. Magarantisado po. Meron po tayong discount doon. Yan. Kaysa ho sa ibang mga clinic. Tsaka mga po yung mga doctor sila, mga bata pa po.
yung mga iba doon. So, galing sa Qualimed yung isa ay galing sa Grace General Hospital. So, yun, kung may mga ano po kayo sa kalusugan. So, yun po, salamat sa Panginoon. Iba pa natin announcement. So, next Sunday, hopefully, mag-uusap yata po kami mga pinagkatiwalaan ni Lord sa church na tutuloy po natin face-to-face. No? Basta ano lang natin sa ating Facebook. Ayan. So, yun po. Wala na po. Iba? Wala mo may birthday? May birthday. Tingnan natin ng mga may birthday. Tapos pag-pray natin. Ay, si Joshua birthday. Bukas. Si Joshua Batolab o si Jericho Rosales? Si Adriel, AJ. O, artista rin. No? Kuya Cecil. Ayan, birthday din pala. Ang dami. Uy! Anniversary! July 7. Malapit na rin. Grabe ha. Parang itinabilang yata si Alvin doon. Parang yung nasa unahan ng ha. Yun lang. Bukas, birthday din ni Emmy ko. Hindi lang natin masyadong nailagay. Emmy ko, no? Yung pinsan ni Sheena, no? Birthday din bukas kasi ka-birthday niya si Joshua eh. At yung anak ni Sister Virgie, yung panganay, si Chris Bantoy. July 8 yan eh, di ba? Marami ko tayong July. Yan. So, salamat. Pero ngayon, pagpipray natin, yung nagdiwang ng mga birthday noong June. Di ba? Pagka first Sunday of July, yung mga nagdiwang ng June. At syempre, pagpray din natin si Pastor Pude ngayon sa kanyang natamong tagumpay. Patuloy natin siya ipapanalangin. Yan. At sa ano pa ba? Iba pang mga concern natin. Yan, wala na Si Brother David daw ay may karamdaman. Tama ba, Sister Beth? May karamdaman. Kaya hindi nakasama ngayon. Ipag-pray natin si Brother David. Oo. Yan, hindi nakasama. So ipag-pray din natin yung iba po nating kapatiran. No? Hopefully, hirap po kasi mapuno. Kaya okay na siguro ganito, no? Kadami. Kasi parang 50% lang o yata ang nire-require. Hindi ko alam kung natapos na ho yung announcement. GCQ pa ho ba tayo? Wala pa akong alam sa balita. GCQ pa rin ang Bulacan. MGCQ. GCQ pa rin, no? Stay pa rin tayo. Kasi magkatabi ang NCR Bulacan. Sila yung parang alam kong GCQ pa rin, no? Ewan ko lang kung nag-MGCQ. Ayan, okay. Siguro, pagdating dun siguro may mga nagkatanungan no? Tinanong ko ito sa ating SIBAP General Director, Pastor Ray Abante, regarding sa vaccination. Ano ang stand ng church, paano magpapabaksin. Prerogative po daw ng bawat tao kung ano ang gusto niya. Let's respect each other. Kung gusto magpabaksin, okay. Kung hindi, respect them, sabi niya. So wala pong sinasabi na dapat magpabaksin or dapat magpabaksin. May mga ganun ho. It's prerogative ng isang tao ayon sa kanyang kalusugan. Yun po yung nabanggit ni Pastor Ray Abante. Bagamat siya ay nagpabaksin. So, nasa tao po yun. Let's respect them. Kung yun ang kanilang desisyon, tanggapin po natin. Parang ganoon. Kasi nasa person body yan eh. Nasa katawan ng tao. Kung makakatulong, nasa iyo yan. Gawin mo kung makakatulong sa kalagayan pisikal ng iyong katawan. Kasi katawan mo yan. Yun ang sabi niya sa akin. Katawan mo kasi yan. Pero yung sinasabing ipilit, wala hong nabanggit si Pastor Ray na ipilit sa church. Kasi mahirap mamilit, baka magkaroon ng masisi. Masisi pa yung nagsabi. Mahirap. Kaya nasa sarili na lang po daw.
Kaya sabi niya, it's your body, o ano ang nararapat, respect each other is prerogative ng taong may pangangatawan. So, yun po, no? Wala ho tayong ano dito, parang para doon sa pilitan. Depende ho sa atin. Ayan. Oh. May nagtanong sa akin kung ako'y magpapabaksin. Marami na ho eh. Last year pa ho, yung mga batchmate ko, bumibili na ho ng mga vials galing sa Pfizer. Hindi pa ako nagpa-reserve. So, ipag-pray niyo po ako, pamilya ko, dahil di pa ho ako nagde-decide sa ganitong area. Mahirap naman po kasing mag-decide agad-agad, no? Sa ganoon. Pero, as personal ako ay, honestly ako po ay high blood. Kaya hindi po ako binubunutan ng ngipin. Yung akin pong dating 120, ang ginawang normal na ho sa akin na kailangan ko ibaba, sinabi sa akin ng doktor, 150 ho ako ngayon eh. Kailangan medyo mababa. So every time na ako po yung magpapacheck up, para kunyari may i-extract na pagtingin sa BP ko, disqualify ka agad ako. So may ganon. Kaya pinagpipray ko rin ho yung aking katawan. Kasi may high blood po ako. Sana hindi mag-trigger sa mga ibang medyo maano ako sa pagkain eh. Kaya naha-high blood. So, ipag-pray niyo po, bawat isa, ano po ang magiging desisyon ng bawat isa, irespeto po natin. Hinahanap ko po yung message dito ni Pastor Ray Avante bilang ating CBAP General Director. Bagamat siya po ay nagpa-vaccine, let's respect yung mga iba nating kapatid na na nasa ganitong sitwasyon. Yan. Ito po ang kanyang sagot. Ask ko po ang stand ng CBAP Re-vaccine. Ito po ang sagot ni Pastor Real. With all the info that we receive, we will respect each person's preference. Dahil may iba't ibang physical condition ang mga tao. With all the info that we receive, we will respect each person's preference. Dahil may iba't ibang physical condition ang mga tao. Pag nag-face-to-face po ba, nagtanong ako kay Pastor, dapat ba lahat vaccinated? Sumagot po si Pastor, wala pa namang batas na ganyan. wala naman daw po batas na nagbabawal umattend sa church pag hindi vaccinated. Hindi pa po siya batas. No? So, and then yun nga, nagpa-vaccine ba kayo, Pastor? Looking for a schedule pa lang. Ayun, kaya nagpa-vaccine na. So, yun po yung stand ng CBAP at tinanong ko po natin sa ating General Director. It depends sa preference ng ating katawan. No? Dahil katawan po natin ito. So, kung ito'y makakaigi sa atin, wala akong problema. Gawin natin yung nararap. Ganun lang siguro yung sabi niya. So, it's preference pa rin ng isang tao. Decision po ng tao. So, wala pa naman pong batas na nagsasabi na hindi pwede dumalo sa gawain ang hindi vaccinated. Yun naman po ang stand niya. Kasi one church, sa August, I know, Pastor Eric Church, no, doon sa Church of Philinvest, lahat po ng dadalo sa church nila kailangan vaccinated. Kasi puro senior yung kanyang member, karamihan, nandoon. Kaya, sila nag-endorse ng gano'n sa church nila. Ayan. So, depende po. Sa atin, patuloy natin pag-pray, no? Yung ating mga ganitong senaryo. Kasi ito po yung pinakamataas na pinag-uusapan ngayon, no? Yung vaccination.
So anyway, we will pray for our decision para po sa ikabubuti rin ng bawat isa sa atin. So yun po yung pag may nagtanong, ito po yung nabanggit ni Pastor Ray Abante. Bakit po siya? Kasi siya po yung ating General Director ng buong Conservative Baptist. Ang church po natin ay under ng Conservative Baptist Association of the Philippines. So siya yung pinaka-General Director. Anyway po, blessing din po ni Lord. Yung pong building doon sa Pag-asa ay nabili na po ng CBAP. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. So meron na pong office at meron na pong building ang ating pong samahan. Kasi dati nakikibuilding lang tayo sa CBM, yung Conservative Baptist Missionary. Sila pong may-ari nun, yung mga American missionary. Binayaran po nung nakaraan, June 30, 21 million yung building po na yun. Doon po din ako nag-aral. So, 5-4 na palapag po yun. So, meron na pong sariling building ang CBAP. Kasi minsan nakikibuilding lang eh. Nabili na po nila sa biyaya ng Panginoon, sa tulong-tulong na pagbibigay, pag-aambag, umabot po ng 21 million yung na-raise nila para bayaran yung property na yun. So, isang pagpapala po yun sa ating samahan. Yan. Kaya kung meron kayong mga gagawing mga activity na pwede hong gamitin natin yung mga facilities doon sa office. Ang office po ay nasa likod ng SM North. SM North, malapit sa, pero ang pinakamalapit sa kanya ay Trinoma. Ayan, Trinoma. Dito siya sa may likod ng Jollibee. No? May building po doon ng CBAP. Yan. Yung meron doon pong mga transient, kunyari na kayo po nasa Maynila, tapos wala kayong matutulugan, pwede ho kayo tumulog doon para mag-stay. No? Libre po yun. Kasi may mga dorm sila ron. Kunyari, nabalahaw sa Manila, pwede ho kayong gumamit ng facilities na yun. Pakita nyo lang na kayo po ay member ng church natin. CBAP, yan. Yun po ang advantage noon. Pwede ho natin gamitin yung mga ibang amenities ng building, mga conference, sa mga seminars, pwede ho doon tayo gumamit. Yan. So, ayun po. Salamat sa Panginoon. Lahat po yan ay papuri sa Panginoon. Tayo po ito mayang lahat. Tayo po yung magpasalamat sa Panginoon. Pastor Pude, we pray for you. Congratulations. Dito siya, si Pastor Pude. Let's pray for him. Tapos yung ating mga concern. I-focus natin ang ating kamay sa kapatid na Pude. Panginoon, maraming po salamat kay Pastor Mario San Pablo Jr. na biniyayaan mo ng katalinuhan para siya po ay makatapos sa kanyang pag-aaral sa loob ng halos 6 na taon. Salamat. Siya po ay inyong binigyan ng karunungan nagmumula sa iyo na para matapos siya po ang ganitong gawain, laro na sa larangan ng pagpapalakas ng iglesia, pagpapalakas ng mga kapatiran, at karunungan upang kami po ay lalo pang matuto sa iyong salita. Gamitin mo siya, Panginoon. Salamat sa kanyang pamilya. Kaya Sister Feli, Brother Mario, salamat po dahil ginamit mo rin sila, Panginoon, upang ang kapatid namin ito ay matapos ang asignatura na ito na aming tinitignan na talagang magandang pangyayari sa buhay ng isang sumusunod sa iyo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa kanyang buhay at pagpalain mo siya sa iba pang mga gagawin niya, Panginoon. Ganon din ang aming panalangin sa mga nagdiwang ng kaarawan ngayong nakaraang June. We pray for them, Lord. Bless mo sila, Panginoon, ng panibagong taon sa buhay nila. Sa mga nagdiwang ng anniversary ng kasal, Panginoon, we pray also for them. Ito mga nagdiwang ng month ng June na ito, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa kanilang mga buhay. Dalangin din po namin ang iba pang concern, mga may karamdaman. Kay Brother David, kalakasin mo siya, Panginoon, sa iba pa naming kapatid na may mga karamdaman. Amin pong nililift up sila sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Ang kagalingan ay amin pong hinihingi para sa kanila
sa iyo pong biyaya at sa iyong awa at sa iyong pagpapagaling bilang aming manggagamot. Ganon din, Lord, we pray and we praise you sa mga papuri, blessing na pinagkaloob mo po sa mga kapatiran, lalo na sa mga napagtagumpayan na pagsubok. At pagsubok na darating na mapagtatagumpayan pa, aming pinagpapasalamat, hindi po kayo nagbago sa amin. Kayo ay tapat sa iyong mga pangako, ang iyong mga anak, hindi niyo pababayaan. Salamat din po, Panginoon, sa bawat isang naririto. Katagpuin mo po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa ayon sa iyong dakilang pagtawag sa amin at sa mga pangailangan ng iyong mga anak. Kami po yahayo, Panginoon, upang banggitin ang mabuting balita para sa mga taong makakasalamuha namin sa loob ng mga araw na darating. Sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang tayo hindi magkasala sa Diyos na pinagmumulan ng karunungan, pinagmumulan ng katapatan at ng kapayapaan. Sa Kanya ang pinakamataas na pagkilala bilang ating Diyos ng kapayapaan, Diyos na nagpapagaling. Sa Kanya ang papuri mula noon, ngayon at magpakailanpaman, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen at Amen. God bless you po. God bless you.